Attorney Lorna, kinukuha daw yung bata kay Yelang, no? Pero hindi ba ang nanay ang may karapatan, lalo na kung below 7 years old? Correct. Ang sa batas natin, pag below 7 years old, ang nanay ang may karapatan. Lalong-lalo na pag illegitimate, pag hindi mag-asawa yung magkasama, no? Automatically, it belongs to the mother unless mapakita na it's not to the best interest ng bata. Dito, nag-aaway sila pareho eh. Nag-admit si Yelang na nananakit rin siya. Physical, tsaka psychological, emotional, pareho sila. Kung ako ang korte, hindi ko ibibigay sa kanilang dalawa. Magpapa-observe muna ako sa DSW, sa social worker, kung anong pinakamagandang for the interest of the child. Kasi sa away ng mag-asawa o mag-partner, nakakalimutan na ang victim dyan ay hindi kayo. Ang victim dyan, ang bata, na kailangan talaga ng healthy family relations at kailangan ng bata ng isang nanay, hindi lang yon at isang tatay. So, parehong kailangan nung 3-month-old kayong dalawa. But bago yan, bago mag-korte sana mag-counseling kayo. Nandiyan naman si Dr. Camille. Kasi pareho kayong may problema. Ang problema rin, Ate Kuring, since iniisip natin ang future, no? Dapat palitan talaga ang batas. Kasi yung Republic Act 9262 on domestic violence, hindi ang biktima dyan is yung babae lang tsaka yung anak, no? Sa karamihan, sa experience ko sa lawyering ko, mga lalaki rin ang nagiging biktima ng batas na yan. So, kailangan patas kasi human beings tayong lahat. Correct. Okay. Doc Camille, siguro mga bata pa rin kasi sila. Ilang taong ka na, Kiko? 27. 27. Wala masyadong nakakaisip ng postpartum, no? Postpartum depression? Depression. Karaniwan yan, is that common sa lahat ng mga nanganganak? Statistics says it's 1 out of 8 women nagkakaroon ng postpartum blues or postpartum depression. Usually po nangyayari yan 2 to 3 weeks after or kumisan after childbirth o kaya naman after 1 year. Kaya naka 1-year-old na yung anak mo, dun ka pala makakaranas ng ganitong klase na parang nalulungkot ka, bakit ganon? Parang ayaw mong hawakan yung anak mo, parang gusto mo, yung nagkakaroon ka ng fear, yung takot. So, yun yung mahirap kasi, ate ko rin, ang nangyayari, mas lalo siya nagsususpecha kung ano ng mga naiisip niya. Unang-una, isipin mo maigi. Kung sinasabing nagbago dito, syempre, ang sinasabing spoken commitment, hindi natin nakikita yan hanggang yung talagang visible na nagbago talaga. Pero sana intindihin nyo, kung kinakailangan ng pagbabago dito, parehas kayo. Kasi meron kayong individual responsibility, not only sa sarili nyo, kundi sa pagiging relationship nyo at yung magiging anak nyo. Alam nyo yung ginagawa nyo ganyan, kahit 3 months old yan, apektado yan. Yung pinapakita mong emosyon, yan makakalungkot yan kasi baka magtaka ka kung bakit ang anak mo magiging iyakin. So, dapat lang siguro, pag-isipan mong maigi, is it time para maging mag-ayos kayo? Is it time para magkaroon ka ng trust kay Kiko? Or ano man ang maisip mo, sana maging maayos tayo ngayong Paskong to. Oo nga. Brother June, kasal o hindi kasal? Mapagtitibay ba ng kasal ang kanilang pagsasama? Hindi po. Bakit gano'n ang sagot ko? Dapat malaman natin ang sacramental wedding. I can explain the sacramental wedding. Sacramental wedding, hindi lang kayo ang ikinakasal. Sumusumpa kayo sa harap ng Diyos. Ang pare, witness nyo lang. Ang kalaban nyo rito ang Diyos. Anything, Ate Kuring, kahit hindi sa kasal, kahit sa buhay natin, pag walang halaga ang Diyos sa buhay natin, hindi natin isinasabuhay ang aral ng Diyos, walang kwenta ang Diyos. Kasabihan lang yan. Ang mahalaga yung isinasabuhay mo ang Diyos dahil naniniwala ka sa Diyos. Ngayon, sa relasyon ng dalawa, kagaya sinabi ko na, may mga lalaking noong araw ay palekero.
pero nagbabago. Pupwedeng magbago. Ang nakita kong problema sa pagsasama ng dalawa, una, hindi sila kasal. Ang sabi ko kanina, hindi garantiya ang kasal. Kasi maraming kasal na naghiwalay. Bakit? Sapagkat nawala ang respeto at ang tiwala sa isa't isa. At yun ang malinaw na malinaw dito sa dalawa. Nagmumurahan sila eh. Maniwala kayo kami mag-asawa, 55 years old, hindi ko namumura pa ang asawa ko. Ayun, okay. So, kailangan talaga pag-isipan din